kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Welcome back mga katiyat sa ating treasure marker analysis. At bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiyat sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa ating mga katiyats in abroad. Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap ditong mga nahukay ng ating mga katiyats na mga signs underground. Ito, napakaganda nitong mga ensaymada to eh. Kaya lang nakapagtataka, maliliit. Ito naman, sa tingin ko ito'y para siyang maliit kasi siya, so ito'y palagay ko ay pako na malaki. Hindi naman siya pwedeng bayonita kasi maliit eh. So pako ito na malaki, yung tinatawag na pirno. At ito yung layout kung paano nakuha yung mga bilog-bilog na ensaymadang semento. Ito, Jesus, Ginoo. Sure ball na yan mga katiyets. Balikan natin yan mamaya. So ito, pako nga oh. Meron siyang kasama. Pako nga itong 6 inches to eh. Pako. Hindi lang natin nakita ang diagram kung anong posisyon ito nang makuha. Ito naman sa Yamashita Treasure, sign of diamond to eh. Diamonds. So C is for rock or concrete box. Ayan, so meron pang G dito. So dagdagan na lang yan ng litrang ganyan, gold na yan. Okay, kaya lang kung nakuha nyo ito sa ibabaw lang ng lupa, hindi ito treasure sign mga katiyats. Pero kung nakuha nyo ito sa lalim na 2 meters or mahigit pa, or kahit 1 and 1/2 lang, 1 and 1/2 meter, pwede na yan. Pwede ng treasure sign yan. Kasi sadyang ibinaon yan para gawing marker, magbibigay siya ng signal or sign kung saan pupunta at anong lalim. Okay, so balikan natin yung mas ako dito eh. Ito kasi ito yung mga ensaymada na tinatawag ko, pero may kaliitan siya. Dapat ang ensaymada ay malaki-laki, parang sa lakot kasi ang ensaymada. Nakaganyan yan kung side view. Ayan. At yung ensaymada na natagpuan namin sa bundok na na-recover ay biniyak yun, pero malaki yun. Kasing laki ng itong palanggana na yung pinakamalaki. Okay, so kapag biniyak itong ensaymada, yung na-recover dito ay parang mga kasing laki lang ng pusporo ang nakapalaman. Pero mga ginto yan ha. Kasing laki ng pusporo, so ibig sabihin ay 1/2 kilo. 1/2 kilo lang ang napalaman sa loob ng mga ensaymada. Kaya ito, nagtaka tayo, bakit maliliit siya? Okay, so merong mga laman yan. Kailangan dito mga katiyats ay butasin nyo. Wag nyong basagin yan kasi sayang. Ang ganda tingnan eh. Butasin nyo ang mga puwitan ng mga ensaymada na yan. Kasi kahit sa itong coiled snake na ganyan na sign, pasok siya eh sa coiled snake. Treasure under yan. Kaya lang ang dami-dami nila. Kaya sa palagay ko ay isa dito ay may laman or 3. So ang gawin nyo ay barinahin nyo ang puwitan. Bumili kayo ng barina na pangkongkrito ang drill bit. Barinahin nyo ang mga puwitan yan. Kasi sayang kung basagin nyo yan eh. So ito yung niya oh. Ang laki niya ay isang talampakan lang eh. Ito. So kung
8 inches na talampakan yan or 9. So ang lalaki nito, ang mga size niyan ay 9 inches. Kung napansin nyo, ensaymada talaga siya, nakaganon, no? So treasure inside or doon sa drawing ay pwedeng under. Kaya unahin nyo muna ito. Baka merong mga laman yan na tig-isang puspuro na ginto, yung ganyan lang kalalaki, parang puspuro. So at least na meron kayong 1/4 kilo or mahigit pa, 1/4 grams, kilo na, hindi kilogram, 1/4 gramo ang mga kasing laki ng puspuro, or aabot yan sa 1/2 kilo. Okay, kaya sa palagay ko isa dyan, isa dito, ang dami nito. Meron pa dito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 pala to. Meron pa dito 13. Kaya isa dyan sigurado ako. Bakit naman gagawin yan kung walang laman yan? Siguro ang iba dyan walang laman, pero ang iba ay meron talaga yan. Kasi ensaymada siya, treasure under or inside. Tingnan natin yung ano nito. Ito, kanyan daw yan na pagkahukay. Sa ibabaw ay merong turtle sign. Pero hindi nakaharap doon ng turtle, pero nakatingin. Mata lang ang ginamit to, nakatingin siya. So marami nga pala ito. Nasa, kung bilangin natin tong narito, ay naku, ang dami. Sabihin natin mga 20. Oh, 3 meters pala ito nakuha, oh. So kung 3 meters, ayan na yan. Pera na yan. Ito, oh, ano to? Ito yung pinakasentro. So kung ano man ito ang hukayin nyo. Kasi ito yung center marker niya. At kung ano man yung bato dyan, malaki ba yan, ay biyakin nyo. Ito. Kung ensaymada pa rin yan, kung nakaganyan yan, ang coiled snake na ganyan or parang ibak ng kabayo ay treasure under yan. So kung nakaganyan yan siya, ang parang ensaymada under, or kung coiled snake man yung itsura niya, nakaganyan, ahas, para siyang ahas, parang katul. Katul nga ang tawag dyan ng iba eh. Ang katul ay wala nang ibang puntahan yan kundi under. So ito, kung tingnan natin to, parang naka-spiral ang ano nito eh. Oh. So itong gitna, nandyan talagang item sa gitna. It's either hukayin nyo or basagin nyo itong bato sa gitna or semento. Tingin ko semento yan eh. Ngayon itong mga nakapalibot sa kanya, mga semento yan eh. Ayan oh, hindi yan mga bato. Paano nila nahugis yan kung bato yan? Malambot pa yan ang kinurti nila. So isa sa mga ito ay mayroong mga laman. Ngayon hindi natin alam, baka sari-sari yan, baka hinahanap nyo ay ginto, baka ang laman yan ay diamond, sapphire or emerald, mga mamahaling bato. Kaya ito ang suspetsa ko, bakit nilagyan sa gitna ng ganyan, diba? Nagaganyan yan kung i-drawing natin. So kung ganyan na sign, treasure under. So pwedeng hukayin pa yan dito mag-umpisa. Kasi nasa 3 meters kayo, hukay kayo pababa. Hanggang 7 meters. Yan, so meron pa kayong 4 meters na hukayin. Sigurado na yan kung ganyan talaga ang nakita nyo. Huwag kayong tumigil. Diretso vertical. Under. Yan ay medium deposit yan. Kaya malalim-lalim. Pero sa 7 meters, meron na kayong makitang mga another man-made markers or man-made objects. Mga gawa ng tao. At kung gano'n na wala pang treasure sa 14 meters, dumating na kayo sa IMEC sa 7. Kung wala pa rin pero meron kayong nakitang mga gamit ng tao, magpatuloy na kayo hanggang 14.
Kasi itong 7 pang giveaway pa rin to eh. Ang 14 ito na yung medium deposit. So expect nyo na malaking ano to mga katiyats. Kasi ayan no, gumawa talaga sila ng mga ganyan, mga ensaymada, ang dami-dami. 20 pala mahigit eh. So kung ganyan na naglaan talaga sila ng oras sa paggawa nito, so mahalagang item ang nakabaon. Pero ito, yan eh, nilagay nyo lang yan dyan eh. Hindi nyo yata binasag yan. So para hindi yan masayang, kasi work of art, ay barinahin yung mga puwitan. Okay, yung bottom niya, yung puwit, barinahin nyo. Kasi kung may laman, tatamaan ng drill bit yun. Didilaw ang drill bit eh. Mayroong mga dust, gold dust kapag binarinan nyo. At tandaan, hindi lang ginto ang pwedeng nandyan. Pwedeng diamond or precious stones. Kaya tingnan ng maigi. Okay, so punta naman tayo dito sa pako. Ang pako, pwedeng nagdetermine yan ng lalim. At pointer din siya. So, kung nakahiga lang yan, nagaganyan, ay huwag nyo nang sundan ang tinuturo niya. Baba pa rin kayo, pero itong pako, yan ang kanyang measurement, ay ang lalim. Halimbawa 6 inches yan, so 6 meters ang lalim down. Karamihan naman ng pako ay hindi nakatusok sa lupa eh. Nakahiga lang yan. Ngayon ito yung sabi ko, itong C, kung nakuha nyo to sa ibabaw o nakuha nyo lang kahit sa 1 meter na nakabaon ito yung nagsasabi na mayroong diamond in the box or diamond inside the concrete box, itong C. So ito kung kasama to sa itong mga bilog, ito kung dito yan ang kuha nyo sa gitna, so ibig sabihin papunta pa kayo sa baba. Pero huwag kalimutan, butasin lahat ang puwit nitong mga nakapalibot na parang mga ensaymada. Okay, so lastly, kung malaki itong pagong na turtle, kasi pwedeng nandito lang din sa isa eh. Pwedeng 2 items yan dyan sa lugar na yan. Pwede meron din sa baba ng pagong sa kanyang tiyan. Kaya check nyo ang pagong. Pwede niyong pukpukin ditong likod ng pagong. Baka merong hollow rock. Baka hollow rock ang likod niyan. At kung tunog na hollow rock, ibig sabihin may laman ang pagong. Kasi pag magbaon ng hapon, hindi lang isa, kinakalat talaga nila yan. So pwedeng meron ang pagong na ito. At ito namang dito, mga spiral na ensaymada, ito yung sure ball ito. 99.99% eh. Ang tingin ko diyan, ayan. Anong gagawin yan sa 3 meters deep? Diba? Mga man-made yan. Kaya yan ay 100% na almost na sure winning. Patuloy lang kayo at kapag meron kayong makitang box na konkreto, kasi sinasabi sa C na mayroong diamond in a box. Kung concrete box man yan, ang pagbutas niyan ay ang tipakin nyo ang kanto, ang mga kanto. At kung malapit nyo nang mabutas, ay magsuot na kayo ng face mask, gas mask. Hindi face mask ha, gas mask talaga. Magsuot kayo. At goggles din, kasi pati mata nyo matamaan yan ng ng gas, poisonous gas. Kapag mga ganyan na medyo malaking laman, nilalagyan nila yan ng poisonous chemicals ang loob ng concrete box para kung sino man ang magbasag ay madisgrasya. Yun ang kanilang pinaka booby trap. Marami nang nabalitaan natin na nadali ng mga poisonous gas.
Kaya kapag makita na kayo ng box, kapag magbukas kayo, suot kayo ng sunglass or goggles and then gas mask. Panigurado lang yan. Kung nabalitaan nyo yung 4 yata yun na nasabugan ng gas mask, megdad ng sumabog yung nabundol nila na poisonous gas, ay walang nakalabas na buhay sa kanila, 4 sila. Dahil paglabas ng usok, nasingot nilang 4, patay silang lahat. Kasi natusok nila ng bara yung box yata. Okay, so hanggang dito lang ako mga katihats. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam at congratulations.